Good morning everyone! Welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit ba pumapayat ng sobra pag hyperthyroidism? Tara! Again paglilinaw, hindi po ako isang doktor o espesyalista. Kagaya nyo rin po ako na may thyroid problem. Sasagutin ko tong topic natin na to bilang isang pasyente at bilang isang professor din ng human anatomy. Gagawin ko yung best ko para i-discuss to, okay? So, let's do this. Alam naman natin, pagka hyperthyroid tayo, mabilis po ang ating metabolism, no? When you say hyperthyroid, ibig sabihin overproduction ang ating thyroid hormone. Sobra ang ating T4, T3, no? O para saan nga ba yung T4, T3? So siya yung inilalabas ng ating thyroid para sa ating metabolic rate, para sa ating brain function, sa ating heart rate, no? Yan yun. Ngayon, nagkaroon ako ng hyperthyroidism. Bakit pumapayat? 'Di ba? Sumobra ako, okay nga yun nababawasan ako ng timbang. Well, kung within normal range, walang problema. Pero kung lampas-lampas ka, like times 3, times 4, hindi naman maganda yon. Kailangan within normal level pa rin ang ating T4, T3, no? Ngayon, ganito. Sir, pumayat ako. Dati, 80 kilogram ako, no? After 2 weeks or after 1 week, naging 78, 75 na lang ako. No? Ganito. Habang tumataas or habang dumadami ang ipinoproduce ng iyong thyroid na FT4, T3, siyang pagbilis ng metabolismo natin. Okay? So, dahan-dahan yan. Sa umpisa, hindi mo pa mararamdaman. Nakikita mo na pumapayat ka. Lalo na kung ikaw nagbabasketball, naglalaro ng volleyball, ng badminton, mapapansin mo talagang, baka dahil sa paglalaro ko to ng basketball, ng badminton, kaya pumapayat ako. Pero ang hindi mo alam, nag-uumpisa na ang hyperthyroidism mo, no? Halimbawa, ang mangyayari, ganito, si pasyente, nade-develop ang kanyang hyperthyroidism, no? Andyan na yung weight loss kasi kadalasan ang nangyayari Bumababa yan ng dahan-dahan. Pagdating ng isang buwan, napapansin na ni pasyente na parang ang bilis ng pagpayat ko. Dati, nung isang linggo, lang ako 75. Ngayon, 70 na lang ako. May mga ganong pangyayari, no? Tapos may kaakibat na, palpitations na. Ayan na. Hindi mo na maitago na may something na nararamdaman, no? Kita na sa mukha mo yung pagbagsak sa balikat, sa tiyan, lumuluwang na yung short, yung pantalon, yung damit, no? Ganito, sa sobrang bilis po ng ating metabolism, yung metabolic rate natin na tinatawag, when you say metabolic rate, yan yung paano natin dinadigest yung pagkain at paano natin inaabsorb yung pagkain, no? Yung nutrition mula dun sa pagkain. Ganito, pag yan, sobra-sobra na ang ating metabolism o yung bilis ng ating metabolism, naghahanap na ang katawan natin ng ida-digest hanggang sa ida-digest na yan ang ating fat sa katawan. Okay? So, ayan na. Mag-uumpisa na yung pagbagsak ng ating timbang. Papayat talaga tayo? Yes. And at the same time, kinakain din ng ating metabolism or nadadigest din ng metabolism ang ating mga muscle tissue. Kaya ang nagkakaroon ng pagnipis. Minsan napapansin natin dito sa may likod, pag nakaganyan yung tao, parang nakauklot. O yung tinatawag na parang korkobado, medyo nakaganyan, bagsak ito, parang walang muscle dito, payat yung likod, yung dito sa batok, no? Numinipis siya ng ganun. Okay? Kaya madalas na bati sa akin nun, parang payat ka, parang pumayat ka, parang bagsak yung katawan mo ngayon. Dito nakikita yan, bagsak. Malayo yung balikat sa batok. As in, makikita mo, parang isa siyang mahabang kahoy. Ganong level, no? Kasi numinipis din po ang ating mga muscle pag meron tayong hyperthyroidism. Bakit pati yung fats at saka yung mga muscle tissues
nadadigest ng ating metabolism pagka hyperthyroid tayo. Simple lang po ang sagot. Ang katawan natin may tinatawag tayong energy demand. Okay? Nangangailangan tayo niyan, no? Affected kasi dito ang ating circadian rhythm, no? Ngayon, dahil nga sa sobrang aggressive ng katawan natin, mapaloob, no? Sa labas, talagang parang on the go ka, nangangailangan po tayo ng dagdag enerhiya. Ang ginagawa ni metabolism para makompensate yung kailangang katawan natin, dinadigest na po niya ang fats at ang mga muscle tissues natin. Kaya ang tendency, numinipis po tayo. Makikita nyo dito, no? As in, pag nakita mo yun, as in, nakaganon ako. Parang liig ng manok. Ganong level, no? Payat talaga. Imagine, sa isang 2 linggo lang, talagang lagpak ang timbang ko, no? Ito pa. Ngayon, may appetite naman akong kumain. Ang lakas kong kumain, sir. Nakakatatlong kanin ako. Nung hyperthyroid ako. Isang buong manok. Kaya kong ubusin. Sa isang upuan lang. Bakit payat pa rin ako? Yun na nga. May appetite ka, yes. Maganda yung appetite mo, lakas mo kumain. Lagi kang ang gutom eh. Kasi nga, hinahabol ng katawan natin yung energy demand. Kaya kahit anong sobrang lakas ng kain mo, pumapayat ka. Sir, saan napupunta yung kinakain ko? O let's say, hindi ko ba na-absorb ng tama yung mga nakakain ko? Halimbawa, kumain ako ng isang mangkok na gulay, isang buong manok with 2 kanin. Hindi ba na-absorb yung ng katawan ko? Yung kinakain ko? Ang sagot, na-absorb pero portion lang. Ibig sabihin, yung tamang nutrisyon ng pagkain, itinatapon lang din ng katawan natin. Paano? Okay? Nako-convert agad ng katawan natin yung mga intake natin na pagkain into dumi. Kaya nga may tinatawag tayong hyperdefecation. Dumumi ka ng morning na solido, sa hapon kaya mo ulit dumumi ng ganong kadami. See? Hindi na-absorb yung zinc, yung minerals, yung vitamins na nandun sa pagkain, hindi mo na-absorb. Even fats, hindi mo na-absorb. Inilalabas lang ng katawan natin. Hyperthyroid po yun, ha? Kaya dapat talagang kinokontrol ang ating hyperthyroidism at ginagamot. Okay? Or else, pwede itong magresulta sa malnutrition, severe malnutrition. Kailangan i-confine. Yung nangyari sa akin, di ba? Thyroid storm. Literal na talagang bumagsak ang timbang ko. Ngayon, eat like a king ang pinagawa ni Doc sa akin. Hindi, kumain ka lang. May pagkain sa ospital. Sige, kinakain ko. Pero, may dalawa ko nun yung kaibigan ko pumunta. Nagpabili ako, pare, bilan mo nga ako ng McDo o kaya ng ganito, ng ganyan. Kinakain ko yung gusto ko. Kasi nga, bagsak na bagsak, ultimo cholesterol level ng katawan ko noon, bagsak. Okay? Ganong kalala ang hyperthyroidism. Ultimo potassium, itatapon yan sa katawan mo. Ganon po. Madidehydrate ka rin. Kaya, nakadextrose ako noon Tapos inom din ako ng tubig. Kasi pag natutulog din tayo kasi talagang gumagana rin naman ang metabolism natin, nadidehydrate din tayo. So iniiwasan nyo ng mga doktor, nakaswero ko noon. Okay? Ang natatanda ko parang nakadalawang swero ko o 3, parang ganun, no? So kailangan 'yon. So imagine ganun kalala ang hyperthyroidism. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na kalimitan at halos lahat ng may hyperthyroidism bumabagsak ang pangangatawan or nangangayayat. O anong yan? Yung double chin na yan? Yung ganyan ko? Wala yan ng hyperthyroidism ko. Bagsak ang katawan. Ito, yung balikat na yan, braso, wala. As in payat. Ganong level. Kumakain ako ng madami, hyperthyroid ako nung hindi pa ako ginagamot Wala, tumatapon lang ang kinakain ko. Hindi ko na-absorb ng maayos yan. Times 3, times 4, times 5 ang aking metabolism, which is not good. Okay? So, ganun lang po. Pansinin nyo, nung may hyperthyroidism kayo or yung ibang tao may hyperthyroidism, aakyat lang ng hagdanan, hirap.
aakyat lang ng bus, hirap. Ako nun, tatayo ako ng upuan sa bus, magaganyan ako para akong pinupunit yung hita ko. Kasi nga, nadadigest na rin ang metabolism ko or kinakain na rin ang aking muscle tissue sa katawan. So, ano magiging lakas ko kung wala kang muscle? 'Di ba? Kasama sa body frame natin ang muscle, no? So, pag tumayo ako noon, ganyan, my gosh, parang pinupunit, parang namumulikat yung dalawang binti ko. Yung hita ko, no? Para ka bang nagbasketball ng matagal kang nabakante. Tapos kinabukasan ang sakit, ganung level. No? Pag tumayo ka, parang, aray, sakit no? So, yun na, affected na. Tapos pag tumalikod ako ng ganyan, ayan, kita mo, payat na payat. Lahat ng makasalubong ko nun, nakakilala, madalas sila sinasabi na, pare, parang nangangayayat ka, parang pumapayat ka. Ang ganon, no? So, wala bagsak na bagsak ang katawan ko nun. Literal na walang nutrisyon, as in, wala. No? Kaya, paglabas ko sa ospital, kumain ka muna, Rachel, ng gusto mo. Ayan, yung imagine, paglabas ko ng ospital, Miyerkules Santo nun, natatandaan ko, no? Nakaubos ako ng isang buong, ano ba yun, Mr. Liempo, kanin. Kinakain ko talaga. Lahat ng gusto. Kinakain para manumbalik. Tapos sa umaga, syempre, andyan yung prutas, may gulay tayo, lahat talagang kain. Ganong level. No? So, wag na kayo magtaka, wag ka nang maghinala na may iba kang sakit, lalo na kung hyperthyroidism na ang diniagnose sa'yo ni doktor, sundin na lang natin kung ano yung management niya. Kasi ganun talaga ang responde ng katawan natin once na ikaw ay hyperthyroid. Okay? So lahat yan, madali na tayong ma-dehydrate dahil ultimo butil ng pawis ilalabas mo. Kasi mataas ang FT4 mo, T3 mo, mainit ang katawan mo dahil nagre-regulate din ang ating thyroid ng body temp. So, ganun ang nangyayari. Okay? Kaya keep hydrated. Yun ang mapapayo ko. Uminom ng maraming tubig. At siguro 3 litro. Sige, inom. Ganun, no? Magpahinga, kumain ng ayos, kumain ng tama. So, dapat ganung level. No? Tapos, syempre, although kumakain naman ako ng tama noon, hindi rin ako pinayagan muna ni Doc mag-exercise. Kasi nga, mabilis na yung metabolism ng katawan ko, dadagdagan ko pa ng activity, o di mas lalong bibilis, and at the same time, hindi rin maganda sa heart. No? As in, blab, 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 blab. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko noon. And, magpa-check up tayo ng ayos. No? Kung may nireseta sa ating gamot, inumin natin ang tama. Okay, so ganun lang. So, I hope na intindihan nyo yung simple explanation ko kung bakit nangangayayat ang may hyperthyroidism. Okay? So, thank you. Hanggang sa muli, salamat sa inyong panonood at walang sawang pag-support. Enjoy your weekend. Friday na naman, no? So, God bless everyone and mabuhay po tayong lahat.